Isang mapagpalang, maaliwalas at magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong kagintong edad. Kumusta po ang inyong pakiramdam ngayong araw? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, nakapagpapahinga ng maayos, at higit sa lahat, sana ay nasa presko at malamig na lugar kayo habang pinakikinggan nyo ang mensaheng ito. Alam nyo po, hindi na natin kailangang manood ng balita para malaman kung ano ang pinakamalaking kalaban nating lahat ngayon. Paglabas pa lang natin ng pinto o kahit nakaupo lang tayo sa loob ng ating mga bahay, ramdam na ramdam natin ang nakakapasong init. Ayon mismo sa PAGASA at sa Department of Health, ang ating bansa ay nakakaranas ngayon ng matinding heat wave o El Niño. Umaabot sa 42 hanggang 44 grados ang heat index o yung init na nararamdaman ng ating mga balat. Ito ay nasa danger level o level ng panganib. Parang nasa loob tayo ng isang malaking oven na dahan-dahang pinapainit. At alam nyo ba kung sino ang pinakaapektado at pinakananganganib sa ganitong klaseng panahon? Walang iba, kundi tayong mga nasa gintong edad. Bakit po tayo? Dahil habang tumatanda ang ating katawan, unti-unting humihina ang ating thermostat o ang natural na kakayahan ng ating sistema na palamigin ang ating sarili. Hindi na tayo pinagpapawisan ng kasing dami noong bata pa tayo. At dahil hindi tayo masyadong pinagpapawisan, naiipon ng matinding init sa loob ng ating katawan na parang makinang kumukulo. At dahil sa sobrang desperasyon nating magpalamig at labanan ang nakakapasong init na ito, napakarami sa atin ang gumagawa ng mga solusyon na akala natin ay tama. Mga nakasanayang tradisyon tuwing tag-init na akala natin ay nakakapresko at nakakaginhawa. Pero ang hindi natin alam, ang mga inosenteng gawaing ito ay siya palang tahimik na nagtitrigger ng stroke, heart attack at kidney failure. Opo, marami pong isinusugod sa emergency room ngayon hindi lang dahil sa init, kundi dahil sa mali nilang ginawa habang mainit. Kaya sa videong ito, ibubunyag natin ang 7 mapanganib na pagkakamali tuwing tag-init na dapat nyo nang tigilan ngayon din. Makinig po kayong mabuti dahil buhay nyo at ng inyong mga mahal sa buhay ang nakasalalay dito. Umpisahan natin sa pinakakaraniwan at pinakamadalas nating gawin kapag tagaktak ang ating pawis at uhaw na uhaw tayo. Ang unang pagkakamali ay ang pag-inom ng malamig na tubig o tubig na may yelo habang nag-iinit pa ang inyong katawan. Isipin nyo ang senaryong ito. Kagagaling nyo lang sa labas, naglakad kayo sa ilalim ng tirik na araw para bumili sa palengke. Pagdating sa bahay, hingal na hingal kayo, namumula ang muka, at basang-basa ng pawis ang inyong damit. Dahil sa matinding uhaw, bubuksan nyo agad ang refrigerator, kukuha ng isang pitchel ng malamig na tubig at iinumin ito ng dire-diretso. Nakakaginhawa nga naman sa lalamunan, di ba? Pero mga kaibigan, alam nyo ba kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan? Kapag ang inyong sistema na umaapoy sa init ay bigla nyong binuhusan ng yelong tubig sa loob, nagkakaroon ito ng matinding temperature shock o pagkabigla. Ano ang mangyayari sa inyong mga blood vessels o mga ugat sa paligid ng inyong tiyan at puso? Dahil sa sobrang lamig, bigla silang maninikip at manliliit. Ang tawag dito ay vasoconstriction. Kapag biglang nanikip ang mga ugat na dinadaanan ng dugo, saan pupunta ang pressure? Biglang papalo pait-aas ang inyong blood pressure nang wala sa oras. Bukod pa dyan, ang vagus nerve na dumadaan sa inyong lalamunan papunta sa puso ay mabibigla sa lamig at pwede itong magdulot ng arrhythmia o pagloko ng tibok ng puso na nauuwi sa atake. Kaya ang tamang gawin, pag uwi nyo galing sa initan, umupo muna kayo ng 5 minuto. Punasan ng pawis, pahupain ng init ng katawan, at ang inumin nyo ay room temperature o maligamgam na tubig lang. Huwag niyong gulatin ang inyong puso ng yelo. Dumako tayo sa pangalawang pagkakamali, at ito ay konektado rin sa tubig pero sa ibang paraan.
Ito ay ang sadyang pag-iwas sa pag-inom ng maraming tubig para lang hindi kayo pabalik-balik sa banyo umihi. Marami sa ating mga senior citizens ang iniiwasan ng pag-inom, lalo na kung aalis ng bahay, sasakay sa biyahe, o kahit nasa bahay lang dahil kinatamad tumayo at pumunta sa palikuran dahil masakit ang tuhod. Mga kagintong edad, sa panahon ng tag-init na umaabot ng 40 degrees, ang pag-iwas sa tubig ay literal na pagpapatiwakal. Habang mainit ang panahon, kahit hindi kayo gumagalaw at nakaupo lang kayo, ang inyong katawan ay mabilis na nauubusan ng tubig sa pamamagitan ng paghinga at evaporation mula sa balat. Kapag hindi kayo umiinom ng tubig, ano ang mangyayari sa inyong dugo? Lalapot ito. I-imagine nyo ang sarsa ng spaghetti na pinakuluan nyo ng matagal. Di ba lumalapot dahil nauubos ang tubig? Ganyan na ganyan ang nangyayari sa dugo nyo. Nagiging parang putik ito. At kapag parang putik na ang lapot ng inyong dugo, hirap na hirap ang inyong puso na ipump ito paakyat sa inyong utak. Ito na ang oras na mamumuo ang dugo, magkakaroon ng blood clots na babara sa inyong mga ugat at magiging sanhi ng matinding ischemic stroke. Paano nyo malalaman kung kulang na kayo sa tubig? Tignan nyo ang inyong ihi. Kapag ang ihi nyo ay mapanghi at kulay dilaw na parang tsa, nagmamakaawa na ang inyong kidney. Sinasabi na ng katawan nyo na, bigyan mo ako ng tubig dahil naluluto na ang mga organ sa loob. Huwag niyong tipirin ng tubig dahil lang ayaw niyong umihi. Ang pabalik-balik sa banyo ay maliit na abala lamang kumpara sa pagkaparalisa sa kama dahil na-stroke kayo sa lapot ng dugo. Ang pangatlong mapanganib na gawi tuwing tag-init ay madalas nating gawin kapag natutulog o nagpapahinga sa sala. Ito ay ang pagtutok ng electric fan ng direkta sa ating mukha o katawan, lalo na kung mainit ang hangin sa paligid. Dahil sa sobrang alinsangan at kadalasan ay walang aircon, ibinubukas natin ang electric fan sa pinakamalakas na numero at itinututok natin ito ng steady sa ating sarili. Nakakapresko sa pakiramdam dahil natutuyo ang ating pawis. Pero yan mismo ang problema. Ang pagtutok ng hangin ng direkta ay mabilis na nagpapatuyo o nag-evaporate ng pawis at moisture mula sa ating balat. Kung ang ibinubugang hangin ng bentilador ay mainit din dahil mainit ang panahon, para kayong nagpapatutok ng blow dryer sa inyong sarili. Pinapabilis nito ang inyong dehydration. Natutuyot ang inyong balat, natutuyo ang loob ng inyong ilong at lalamunan na nagiging sanhi ng ubo at sipon. Higit pa rito, ang patuloy na paghampas ng hangin sa inyong mga kalamnan ng ilang oras habang natutulog ay nagiging dahilan ng muscle spasms o pamumulikat at minsan ay nagiging sanhi ng Bell's palsy o yung biglaang panghingiwi ng kalahati ng mukha dahil nai-irritate ang facial nerves. Ang tamang paggamit ng bentilador tuwing tag-init. Iset ito sa rotate o swing mode para umiikot ang hangin sa buong kwarto at ipatama ito sa pader o sa bandang ibaba ng katawan, hindi direkta sa mukha o dibdib. Pang-apat sa ating listahan ng mga nakakamatay na pagkakamali sa tag-init ay isang bagay na nakagawian na nating mga Pilipino pero napakadelikado pala pagdating sa medisina. Ito ay ang pagligo ng malamig na tubig agad-agad pagka-uwi galing sa labas o pagkatapos magtrabaho sa initan. Sinasabi ng matatanda noon na bawal ito dahil baka daw kayo mapasma. Bagamat walang sakit na pasma sa siyensya, ang sinasabi ng mga doktor na yon ay mas nakakatakot pa sa pasma. Kapag ang katawan nyo ay babad sa init at nakabukas ang lahat ng inyong pores, ang pagbuhos ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa ay magdudulot ng matinding thermal shock. Ito ay katulad ng epekto ng pag-inom ng yelong tubig. Pero sa pagkakataong ito, ang buong ibabaw ng inyong katawan ang nagre-react. Biglang maninikip ang lahat ng blood vessels sa inyong balat. Ito ay isang emergency defense mechanism ng katawan. At dahil nanikip ang lahat ng ugat sa labas,
ang lahat ng dugo ay biglang papasok sa inyong mga internal organs, kabilang na ang puso at utak. Ang biglaang pagdagsa ng dugo na ito ay magpapaputok ng inyong blood pressure sa loob ng ilang segundo. Kaya pala may mga nakakatanda tayo na pagkatapos magbuhos ng tubig sa banyo ay bigla na lang nahihilo, napapakapit sa pader, at minsan ay tuluyang bumabagsak at inaatake. Bago maligo, umupo muna kayo sa tapat ng bentilador ng 15 hanggang 30 minuto. Hayaang bumalik sa normal na temperatura ang inyong balat. At kapag maliligo na, huwag unahin ang ulo. Basain muna ang mga paa, pataas sa binti, pataas sa hita, papunta sa tiyan, para dahan-dahang maka-adjust ang inyong katawan. Ang panglimang pagkakamali ay nangyayari sa hapagkainan o sa oras ng merienda. Ito ay ang pagpili ng malamig na soft drinks, iced tea na nasa pakete, o malamig na beer bilang pamatid-uhaw at pampalamig imbes na purong tubig. Napakasarap nga naman ng malamig na soft drinks kapag tirik ang araw. Nakakabuhay ng dugo ang asukal. Pero mga kagintong edad, ito ay isang malaking panlilin lang sa inyong katawan. Ang kape, soft drinks at alak ay tinatawag na mga diuretics. Ibig sabihin, meron silang mga chemical na nag-uutos sa inyong kidney na maglabas ng mas maraming tubig sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya pansinin nyo, kapag uminom kayo ng isang basong beer o soft drinks, maya-maya lang ay maihi kayo ng maiihi. Imbes na ma-hydrate o madagdagan ng tubig ang inyong katawan para panglaban sa init, mas lalo pa kayong na-dehydrate. Nilabas nyo ang kaysa-isang reserbang tubig sa inyong sistema. At dagdag pa dyan, ang napakataas na asukal mula sa mga inuming ito ay magpapalapot lalo sa inyong dugo at magpapataas ng inyong blood sugar. Kung kayo ay may diabetes at high blood, ang pag-inom ng matatamis na inumin tuwing tag-init ay parang paglalagay ng posporo sa tuyong damo. Isang maliit na pagkakamali lang, mag-aapoy na ang inyong karamdaman. Tubig lang po ang tunay na pamatid-uhaw. Kung gusto nyo ng lasa, pigaan nyo ng kaunting kalamansi ang inyong tubig, pero huwag lagyan ng asukal. Pang-anim sa mga nakamamatay na gawin natin tuwing tag-init ay ang labis na katigasan ng ulo. Ito ay ang paglabas ng bahay, pagpunta sa palengke, pagwawalis sa bakuran, o pag-aayos ng hardin sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Maraming senior citizens ang nagsasabi, "Sanay na ako sa init. Kalabaw lang ang tumatanda. Hindi ako tinatablan yan." Mga kaibigan, baka po ang nararamdaman nyo noon ay iba sa sitwasyon na yon. Ang sikat ng araw ngayon ay may kasamang matinding UV rays at heat index na kayang magpalambot ng aspalto. Sa mga oras ng alas 10 hanggang alas 3, nasa pinakamataas at pinakamapanganib na level ang init ng paligid. Kapag nagbilad kayo sa mga oras na ito, hindi lang kayo nanganganib sa sunburn. Nanganganib kayo sa heat stroke. Iba po ang heat stroke sa ordinaryong stroke sa utak. Ang heat stroke ay kapag tuluyan ng nasira ang thermostat ng inyong katawan at umaabot na sa 40 degrees o pataas ang temperatura ng inyong mga lamang loob. Maluluto ang inyong utak at mga organs, kaya makikita nyo, marami ang bigla na lang nahihimatay sa kalsada dahil hindi nakayanan ng puso nila ang sobrang init ng paligid. Kung kailangan nyo talagang lumabas, gawin nyo ito ng maagang-maaga mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. O kaya naman ay sa hapon na kapag palubog na ang araw, bandang alas 4 o alas 5. Protektahan nyo ang inyong sarili. Magdala ng payong, magsuot ng sombrero, at magsuot ng mga damit na maluluwag at gawa sa cotton para makahinga ang inyong balat. Huwag makipagtalo sa sikat ng araw dahil hinding-hindi kayo mananalo. At ang pangpito, ang pinakahuli at marahil ay ang pinakamalagim na pagkakamali na ginagawa nating lahat. Ang pagbabaliwala o hindi pagpansin sa mga warning signs o senyales na ibinibigay ng ating katawan na tayo ay inaatake na pala.
Marami sa atin, kapag nakaramdam ng pagkahilo, panlalabo ng paningin, matinding sakit ng ulo, at pagkahapo tuwing mainit ang panahon, ang laging sinasabi ay, dahil lang yan sa init. Makapagpahinga nga lang sandali at mawawala rin ito. Pero alam nyo ba na ang mga sintomas na ito ay eksaktong kapareho ng sintomas ng mataas na blood pressure at paparating na stroke? Dahil inakala nyong sidyak tandur o dahil lang sa init, hindi nyo susukatin ang inyong BP. Hindi nyo iinumin ang inyong maintenance medicine. At ang pinakadelikadong senyales na madalas balewalain ay kapag mainit na mainit ang inyong katawan pero hindi na kayo pinagpapawisan. Kapag tuyong-tuyo at mapula ang inyong balat kahit nasa initan kayo, ibig sabihin ay ubos na ang tubig sa inyong sistema at hindi na kayang palamigin ng katawan ang sarili nito. Ito ay isang medical emergency. Ilang minuto na lang, maaari na kayong mag-collapse, makoma o mamatay. Huwag maging matapang kapag kalusugan na ang pinag-uusapan. Kapag nakaramdam ng kakaibang hilo, bigat ng batok, o panikip ng dibdib tuwing mainip, pumasok agad sa loob ng bahay. Umupo, uminom ng tubig, at sukatin ang blood pressure. Kung napakataas nito, inumin ang gamot at magpahatid agad sa pinakamalapit na ospital o health center. Mga kagintong edad, napakahalaga ng usapang ito ngayon. Ayaw nating may mabawa sa ating hanay dahil lamang sa mga simpleng pagkakamaling pwede namang iwasan. Alam ko na napakahirap ng buhay at marami sa atin ang gustong makatipid. Kaya hindi na nagbubukas ng aircon o naghihinayang bumili ng malinis na inuming tubig. Pero isipin po natin ito ng mabuti. Makakatipid nga tayo ng ilang daang piso sa kuryente ngayong buwan. Pero kapag kayo ay isinugod sa ICU dahil na heat stroke kayo, o kapag nasira ang inyong bato at kailangan nyong mag-dialysis dahil na-dehydrate kayo, milyon ang halaga ng inyong magagastos. Mauubos ang lahat ng inyong naipon. Mababaon sa utang ang inyong mga anak at mapipilit ang ibenta ang inyong mga ari-arian para lang madugtungan ang inyong buhay. At kahit gumastos pa tayo ng milyon-milyon, ang katawang na stroke at na paralyze ay mahirap na maibalik sa dati. Baka kailangan ninyo ng gumamit ng wheelchair. Baka nakahiga na lang kayo buong araw at umaasa sa pagpapakain at pagpapaligo ng ibang tao. Ayaw po nating mangyari yan. Tayong mga senior citizens, ang pinakamalaking hangarin natin ay tumanda ng may dignidad at hindi maging pabigat sa ating pamilya. Kaya hinihikayat ko po kayo, seryosuhin natin ang mga banta ng kalikasan. Baguhin natin ang mga tradisyon na nakasanayan natin na mapanganib pala. Huwag uminom ng yelo kapag sobrang init ng katawan. Uminom ng napakaraming tubig kahit hindi pa nauuhaw. At huwag intindihin kung pabalik-balik sa banyo. I-rotate ang inyong electric fan. Pahupayin ang init ng katawan bago maligo. Iwasan ang matatamis at kape kapag tanghali. Huwag magbilad sa araw mula alas 10 hanggang alas 3. At laging maging alerto sa mga senyales ng inyong katawan. Ang mga simpleng hakbang na ito ay walang bayad. Hindi nyo kailangang bilhin sa botika. Pero ito ang magsisilbing pinakamabisang kalasad nyo laban sa nakamamatay na init. Ngayon, kung nakarating kayo hanggang sa bahaging ito ng ating usapan, alam kong mahal nyo ang inyong buhay at seryoso kayo sa pagbabago. Gusto kong gumawa tayo ng isang kasunduan bago tayo maghiwalay. Kung mangangako kayo sa inyong sarili na simula ngayon ay dodoblehin nyo na ang pag-iingat, naiwasan nyo na ang 7 pagkakamaling ito, at titiyakin nyong laging hydrated ang inyong katawan, gusto kong mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. I-type nyo lamang ang salitang tubig. Uulitin ko po, i-type ang salitang tubig sa ating comment section. Ang simpleng pag-type nyo nito ay isang digital na pangako sa ating komunidad na pipiliin nyo ang buhay, pipiliin nyo ang kalusugan, at hindi kayo magpapatalo sa matinding init ng panahon.
At nakikiusap din po ako. Kung meron kayong mga kamag-anak, asawa, mga kapatid sa probinsya na laging nagbibilad sa araw, o mga kumare at kumpare na ayaw uminom ng tubig dahil tinatamad umihi, parang awan nyo na. I-share nyo sa kanila ang videong ito. I-send nyo sa kanilang messenger. I-post nyo sa inyong Facebook wall o ipanood nyo mismo sa kanila kapag nagbisita kayo. Ang isang simpleng pag-share nyo ng videong ito ay maaring maging instrumento para makapagligtas ng isang lolo o lola mula sa bingit ng kamatayan bukas o sa mga susunod na araw. Magtulungan po tayo. Hindi natin makokontrol ang init ng panahon, pero makokontrol natin kung paano natin aalagaan ang ating sarili. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, sa inyong matiyagang pakikinig, at sa pagmamalasakit nyo sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Naway patuloy na ibuhos sa inyo ng may kapal ang malamig na simoy ng hangin, kalakasan ng pangangatawan, at mapayapang kaisipan. Mag-ingat po kayo palagi, huwag lumabas kung hindi kailangan, uminom ng inyong tubig at gamot, at hanggang sa ating susunod na pagkikita. Mabuhay ang lahat ng mga senior citizens.